Hey guys, kumusta? Kumusta? So, gagawa tayo ng follow-up video regarding sa uh, last video ko regarding sa Smith & Wesson SD40VE. And by the way, lahat ng makikita nyong barrel was safety check prior to filming para mabilis tayo. Okay, so may nag-comment dun sa Tactical Adobo channel ko na hindi daw ito yung barrel na dinimanda ng lock. SD series. So sabi niya, it's the SW9VE series. Okay, mga 80s yun na barrel. So sabi ko, yeah, tama ka. So instead of i-delete ko yung video, i-correct ko na lang. So mali ako. Hindi ito yung dinimanda ng lock. Okay. Ito yung dinimanda ng lock. It's just that hindi ko na labas kasi last time. Anyway, so sabi ko nga, lahat na makita nyo were safety check prior to filming. Pero you have to admit, sino ba mas malapit sa Glock dito itsura? Actually, ito nga yun, yung SW9VE. This is a Buds exclusive, no? Etong model na ganito, yung model and particular submodel, which is the shiny version ng Buds. And na-acquire ko to through a trade. Tinrade ko yung yung tactical vest with AR500 plates. Fortunately, win-win. Ayaw niya tong barrel na to, yung nakipag-trade ako. Ako naman, ayaw ko yung plate and plate carrier setup na yan kasi mabigat yung AR500. So, ayan guys. So, shiny. Tutok na lang natin. SW9VE. Okay? As compared dito, SD9VE. So hindi lahat ng SW9VE ay ganito kakintab, no? Sabi ko nga, Buds exclusive yung ganitong model. Ito, stainless pero matte stainless, hindi siya makintab. Okay, so ano ginawa? Ito yung SW9VE. Meron siyang loaded chamber indicator, which is yung hole, may butas. So, alam mo pag loaded. So, yan, hindi yan loaded. Okay? Isa sa hindi magandang feature nitong SW9VE is proprietary yung, yung slot niya underneath dito, no? Ano ibig sabihin? Hindi siya katulad ng normal na 1913 Picatinny rail. So, kailangan ko pang bumili ng adapter para makapaglagay ako ng ilaw. Okay. Ito, yung grip nito, pang Glock 19. Itong extended base pad, pang Glock din. I forgot kung anong Pierce grip. Ayan, pang Glock. 2005. Ang tagal na nito Anyway, so itong ang barrel na to ay 80s. 80s, no? SW9VE. Ayan siya. Sa tingin nyo, mukha ba siyang Glock? At dinimanda siya ng Glock. So, ginawa ng Smith & Wesson, pilta nila yung SW9VE, ginawa nilang SD9VE, which is ito, 40, no? Actually, ito mas mukhang Glock. Nakakatawa nga mas mukhang Glock to as compared dito no? So, ito yon yung kada magbebenta ang Smith & Wesson ng SW9VE, merong konting kickback ang Glock. Ganun na naging arrangement nila. So, para matapos na yon, naglabas sila ng ayan, ito, 9VE tsaka 40VE version. So dito wala na nakukuha yung Glock dito. Pero kukumpara nyo, which is which, ano mas maganda. So dito, ano pa ba? Features niya. So parehas yung takedown feature para sa Glock. Kaya naman mag-takedown, di ba? And sight system, 3-dot system para iba ng konti sa Glock. Pero kita nyo yung likod, yung backplate, hawig sa Glock. Tapos metal or steel ang magazine. So, kasukat nito yung
yung Glock 19, pero ano siya, no? 16 rounder metal. Tapos naglagay ako ng plus 2. Okay. Yan. Actually, maganda rin putok to. Meron akong video a long time ago. Meron akong target 100 yards. Ito ginamit ko. Pero syempre, kailangan ko ng spotter. Tinama ko naman. No? So, may finger rest dito. Pwede ka mag-rest ng fingers. And, wala siyang thumb rest dito. Slide release. Dito lang. Single. Hindi siya ambidextrous. Wala kang ring option dito for any accessories. Wala. Pero ito lang nakabit ko. Yan. So, kukumpara nyo magkaibang generation, 80s to 90s, 2000 version pataas. Actually, available pa rin naman to eh. Ayan. Dalawang generation na to. And para na masulit yung video natin, yan, meron tayong 3 generation ng Smith & Wesson. Kakaiba syempre. Pero ito magkasunod to. Actually, ito kasi MMP line, pero yeah, magkakasunod na rin yan. 3 generations. So, tanongin nyo, fan ba ako ng Smith & Wesson? This is just that na came across, dumaan sa akin, kaya sabi ko, okay, hindi ko palalampasin. So, yun yan. No? Nakuha ko to sa trade. Nung nakita ko naman to, bago lang ako dito sa sa America noon. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng 40. Believe ako sa 40 talaga. So, parehas sila may loaded chamber holes. Parehas may butas para alam mo kung loaded o hindi. No? Okay naman siya. And ito naman yung aking MMP. So, meron din. Pare-pare sila lahat. May butas dito para alam mo kung loaded o hindi. So, ito naman, MMP 40. Surplus to, no? Gamit to ng mga police. Hindi ko alam kung sinong police department may gamit. Pero kita niyo yung barrel ko. Yung barrel 9. Pero yung barrel is MMP 40. Yeah. So, yan, 3 generation. Meron pala akong 3 generation ng Smith & Wesson pistols. By the way, ito pala yung Streamlight TLR1. So, yesterday, meron lang akong video ng ng Harbor Freight. Kinopya nila to. Gagawa tayo ng separate video ulit. Gumawa na ako dati. Pero ang tagal ng battery nito. Ang maganda sa TLR1, no? Dahil original, stable, ibig sabihin hindi siya nahuhulog. Yung mga copycat daw nahuhulog habang pinuputok. Tapos wala siyang vampire drain, hindi naubos yung battery kahit matagal mo store. Ito, binawasan ko ng material konti kasi sumasabit sa holster. Gumagasgas doon kaya binawasan ko ng material yon. Atong holster, homemade holster to, gawa to ng kakilala ko dati. Nagpagawa ko sa kanya. Simple lang naman kasi mahirap maghanap ng holster pag meron kang accessories like a light. Dapat sukat na sukat din talaga sa kanya yung specific light. Okay, so ganyan siya. So yan guys, 3 generations of Smith & Wesson pistols. Ngayon dadagdagan natin isa pa isa pa na chance ko din to sa tawag dito sa pawn shop. So 459 series naman to, Smith & Wesson 459. Panahon ng mga 80s, I think 1984 to 88. Pero syempre more lumampas na doon. No, so kita nyo ang pangit daming mga blemish. Okay.
kaya ko nga siya nakuha ng mura because of that, yung condition. Kasi otherwise, mahal na to kasi wala ka na mabibiling ganito 459 series. So, ano yun, mga Miami Vice, panahon ng mga Miami Vice, ito yung mga kinikerry nila. Double stock na 9mm. Kita nyo, ang kapal ng grip. Ang kapal. Ang kapal. Ito, itong MMP, double stock din, pero hindi ganyan kataba yung grip niya. Ang taba ng grip nito. Tapos, nagulat nga ako, meron siyang meron siyang magazine disconnect safety. Ayan walang silbi yung trigger pag walang magazine. Tapos, ito pala, sa kanilang apat, ito ang hammer fired. Mga old school na hammer fired dyan. Ano ba preferred nyo? Hammer fired or striker fired? Diba? So, meron pala akong apat na generation. Generation siguro. Magkakaibang taon sila Pero 80s din to Early 80s, 459. Tapos, double stock. All metal yung sights. Pati rear. Kita nyo yung rear sight niya, adjustable. Tapos metal. Metal din to. Metal din yung front sight. So, hindi ko pa alam, siguro ito next, siguro pag may time ako, ito ipa-project ko na, Cerakote. Project gun ko to Or, I'll keep it as it is na, siya, parang battle worn ang finish. Naputok ko na to, umagana naman. Hindi lang siya maganda tignan. Kasi madaming blemish. So, instead of rebluing, parang mas gusto ko, Cerakote. Ayan. So, ilan to? 4 na generations. Sino ba? Ito pinaka-modern Yan. Ayan. Yan ang dyan, lineup. So, yan. Ulitin ko, mali ako, yung video na sinu ng Glock. So, hindi yung SD series. SW9 series. SW9VE. Specifically. Yan. SW9VE. And still very shiny. Imagine nyo, 80s to. Ano ba ngayon? 2026. Magtatakwarents na to Magtatakwarents. Hindi ko kasi alam yung exact date nung 80s. Kung 84, 86, kung after 86 to pinroduce. Hindi ko pa chinecheck yung serial number. Pero mukha pa rin siyang bago. Especially with mirror polished finish. Exclusive to sa buds. Tapos sa beaver tail, mas makapal yung likod niya. Kita niyo yung polymer na ginamit as compared to sa sumunod na generation. Yan, shiny. Pati barrel, very shiny. At least walang magazine disconnect safety. Ang tanong, na-interchange ba ang magazines yan? Hindi. Hindi. Yun ang lamang ng Glock Pwede mag-interchange. Ito hindi. I tried. Maski ito, yung SD40VE ko, yung kaibigan ko may 9mm version, hindi magkasya. Maluwag masyado para sa 9mm. Eto, hindi ko alam kung may 40 ang SW series. Wala akong na-came across na gano'n Pero, for its form and function, gusto ko yung grip angle tsaka yung kapit niya dito sa beaver tail. Parang mas kapit ako dito kaya mas madaling i-tame yung recoil. And as always, ayoko nga ng rounded na yung old school na rounded na na trigger guard. In-improve na nila dito Yan. So, mas maganda ang grip nitong SW9VE. Ang complaint naman nila dito, a long time ago, yung trigger. Pangit yung trigger. Yan. Kasi, siya. Very smooshy. Mushy. Tapos yun, metal magazine din. So, 3 sila, yung mga paluma, metal magazine sila. Ito nga may hawig Parang hawig ng Beretta. Hindi ko pa na-testing.
Ito yata yung original na magazine niya, flash fit. Okay. So sa kanilang ayan. Yeah, pero na safety check ko na yan, sabi ko. Sa kanilang apat, syempre ito yung pinaka modern and pinaka advanced, no? Anyway, yan, ulitin ko correction do sa last video ko na dinimanda ng Glock. Pero ngayon, ito po yung dinimanda ng Glock SW9VE 80s, no? Pero ngayon, no, standard na ang, the bar is set by Glock. Glock na ngayon ang tinitingnan pag may bagong labas na polymer pistol. Pero may mga konting iterations, may mga konting pagbabago, pero pag nakita nyo polymer ang lower, steel ang upper, metal ang upper, parang kinopy lang din sa Glock. Nag-iba lang ng konti. So ayan guys. Kaya itong tumama ng 100 yards. No? Kaya niyang tumama. 100 yards siya. Kung di kayo maniwala, look for it. A long time ago, ilang years na nakalilipas ng ginawa ko yan. Ayan, sabihin siguro, bagong-bago, baka hindi mo ginagamit yan. Well, kasi marami akong baril Marami akong baril. Hindi naman talaga siya, gas na gas. Tsaka iniingatan ko din yung mga baril ko. Yan ang kinis Mirror finish to Yan, mirror finish. So with that, tatapusin ko na to. Sana nag-enjoy kayo, lalo na yung mga gun enthusiasts like me na gustong-gusto nakakita ng baril. Ito, wala na kayong makikita. Swerte na kung makakita kayo ng ganito. 459 series, Smith & Wesson, all steel. Even the sights are steel, magazines are steel, and double stock siya. For its age, noong unang panahon, di ba? Advanced na siya kasi adjustable yung rear sight, tapos hammer fired. Ito naman, sabi nila improved version ng SW9VE. And then syempre, pinaka-improve para sa kanilang tatlo, ito. Pinaka-improve yan para sa kanilang tatlo. So that's it guys. So kung nag-enjoy kayo sa video na to, palike naman dyan. Subscribe and comment down below. See you next time. Bye.